sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Ephraim Fautagana, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, 7 ng buwan ng Nobyembre. Bagyong Marce naglandfall na sa Santa Ana, Cagayan. Signal number 4 nakataas sa 4 na lugar. Pag-asa nagbabala na posibleng maging super typhoon ang bagyong Marce pero panandalian lamang. Hagupit ng bagyong Christine at Leon. Pumitil ng buhay na 158 at meron pang 21 nawawala. US Vice President Kamala Harris tinanggap ang pagkatalo kay Donald Trump sa presidential race. Malacanang at Senado kumpiyansa naman sa mas matatag na relasyon ng Amerika at Pilipinas sa pagkapanalo ni Donald Trump. Ekonomiya ng Pilipinas, bumagal ang paglago sa third quarter ng taong 2024 na itala sa 5.2% ayon yan sa PSA. AFP Joint Military Exercise at dagit pa. Umarangkada na ngayon mga isla ng Pilipinas handang depensahan ng Armed Forces. Ni-raid na mother of all scam hub sa Maynila, talamak sa love scam at cryptocurrency scams, sabi ng 3 POGO workers. Meron pala sila mga naging biktima na nagpapakamatay na misteya, nasimot ang kanilang pera, pensyon. Samantala may higit na 2.4 billion pesos na halaga ng mga peking sigarilyo at mga smuggled equipments nasabat sa Bulacan at Valenzuela ng PNP CIDG. Good news naman sa ating mga mananakay dahil operasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 aarangkada ngayong buwan. 5 bagong istasyon bubuksan. At sa kalagayan ng bagyong Marce na sinasabing naglandfall na sa Santa Ana, Cagayan. Alamin na ng latest mula kay Miss Glyza Escolar. Miss Glyza, good afternoon. Magandang hapon po ulit, Sir Deo, at kay Ma'am Thea. Para po sa lagay ng ating panahon, gaya po ng inyong nabanggit ay naglandfall na po alas 3:40 ngayong hapon ang bagyong Marce dito po sa Santa Ana, Cagayan. At ito po ay may lakas na hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot hanggang 240 km per hour. Inaasa ang kikilos ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At nabanggit niyo rin po kanina ay ito po ay inaasa, hindi po nirule out na ito po ay maging super typhoon pero napakaiksing oras lang po kung sakali mang maging super typhoon po ito. At nakataas pa rin po ang wind signal number 4 dito po sa northern portion ng Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 3 naman po sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Abra, northern portion ng Ilocos Sur. Wind signal number 2 naman po ang inaasahan dito po sa northern at central portions ng Isabela,
nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union. At the wind signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion po ng Zambales. Yan po ang latest mula dito sa weather Liza, forecast. dito sa Metro Manila, makakaranas ba tayo ng mga pag-ulan? Kukulimlim lang po, pero yung mga pag-ulan ay inaasahan po natin yung mga panandalian lamang. Yung katulad po kagabi ay pwede po maulit po ulit. Pero less than 2 hours po ang tinatagal na mga ganong mga pag-uulan. Ayan, panandalian lang po. Kailan lalabas na nga para ang bagyong Marce? Inaasahan po natin na Biyernes po ng hapon ay makakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Marce. Ayun. Teka muna, bakit pa tinawag na wind signal number 4? Mas malakas ba ang hangin kaysa tubig? Ang wind signal, ang mga signal number po natin ay nakabase lamang po sa lakas po ng hangin. Meron din po tayong tinatawag na weather advisory po para naman po sa lakas ng ulan. So yung Cagayan, Apayao at Ilocos Norte ay walang humpay na ulan po ang inaasahan po doon ngayong araw. Samantala sa Batanes, Ilocos Sur, Isabela at Abra po ay malakas hanggang sa matinding mga pag-ulan din po ang inaasahan at katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan naman po sa La Union, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Ifugao. Kamusta naman po yung hangin na dala ng bagyong Marce? Opo, yung areas po na apektado po ng mga matitinding ulan at hangin, pati na rin po yung posibleng storm surge po, ay yung areas po na mismo o direktang apektado po ng bagyong Marce. So, combine po yung effect sa area po na binanggit ko kanina. Kung sino po ang malakas po yung hangin, sila din po ang malakas ang ulan. At yung storm surge po, possibility ay sila rin po ang pwedeng maapektuhan, lalo na po dito sa seaboards po ng Northern Luzon. Ayun. Okay, maraming salamat, Miss Glyza. Thank you. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Pahabigan na Miss Glyza Escolyara, forecaster ng Pag-asa DOST. Samantala, umakyat pa sa 158 ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Christine at Leon. Sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, 21 pa lamang mula sa nabanggit na bilang ang kumpirmado. Samantala, 134 naman ang sugatan habang 21 pa ang nawawala. Bukod dito, pumalo na sa 9 na milyong individual ang bilang ng mga apektado ng kalamidad. Samantala, kinilala ni US President-elect Donald Trump ang pagbati mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagbabalik sa White House. Ito ay kasunod ng pagkapanalo ni Trump sa 2024 US presidential elections laban kay incumbent Vice President Kamala Harris. Ayon kay US Ambassador to the Philippine Ambassador to the US, Jose Babes Manuel Romualdez, hindi pa sigurado kung dadalo ang Pangulong Marcos sa inauguration dahil hindi pa muna niya alam kung mag-imbita ng mga foreign leaders ang President-elect Trump. Matahandang sa mensahe ni Pangulong Marcos, umaasa siya na makatrabaho si Trump sa maraming mga isyu na parehong pakikinabangan ng Pilipinas at Amerika. Samantala, tinanggap na nga ni Vice President Kamala Harris ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang pang-47
Pangulo ng Estados Unidos. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, sinabi ni Harris na nakausap na niya si President-elect Trump at binati ito sa kanyang pagkapanalo. Tutulungan umano nila si Trump sa kanyang pag-upo sa pwesto at tiniyak ang mapayapang paglipat ng kapangyarihan sa kanya. Nagpasalamat naman si Harris sa mga sumuporta at bumoto sa kanya sa halalan at iginiit na hindi lamang dito natatapos ang laban para sa pagpapaunlad ng Amerika. Samantala, kumpiyansa naman ang Malacanang na patuloy na magkakaroon ng matibay na ugnayan ang Pilipinas at Amerika sa ilalim ng panibagong administration ni US President-elect Donald Trump. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, may malalim na ugnayan ang Pilipinas at Amerika, kaya naniniwala siya na magtutuloy-tuloy ang matibay na relasyon ng dalawang bansa. Sinabi pa ni Bersamin na hindi rin anya nababahala ang Administrasyong Marcos sa liderato ni Trump kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea, kung saan nagsisilbing kaalyado ng Pilipinas ang Amerika. Balik White House si Trump at tapos sumakuha ang mahigit 270 electoral votes laban kay incumbent US Vice President Kamala Harris. At si Trump ang kauna-unahang presidente ng Amerika na convicted sa ilang kaso. Samantala, kasabay ng pagbati ay umaasa ang mga senador na makikinabang ang Pilipinas sa muling pagkapanalo bilang Pangulo ng Amerika ni President-elect Donald Trump. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi pa niya matiyak sa ngayon kung ano ang mga programang ipatutupad ni Trump. Ganun pa man ay naging maganda naman umano ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos nang una siyang naging presidente. Umaasa si Escudero na pabor at makikinabang ang ating bansa sa kanyang pagbabalik sa White House. Ganito rin ang paniniwala ni Senator Robin Padilla na sana ay makikinabang ang ating bayan at pinuri nito ang mapayapang proseso ng pagboto ng pinuno sa Amerika. Si Trump ay unang naging Pangulo ng Estados Unidos mula 2016 hanggang 2020 bago siya tinalo ni US President Joe Biden. Hindi naman nadadalo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Asia Pacific Economic Conference o APEC. Ito ay magpapadala lamang ng kinatawan ng Pangulong Marcos kung saan ito'y gaganapin sa Lima, Peru ngayong November 10 hanggang 16. Ayon kay Presidential Communication Secretary Cesar Chavez, hindi dadalo ang Pangulong Marcos sa APEC Summit dahil mas prioridad ng Pangulo ang mga domestic concerns. Tinututukan ng Pangulong Marcos ang pagdugon ng gobyerno sa mga kalamidad na tumama sa iba't ibang dako ng bansa. Ayon pa kay Secretary Chavez, itinalaga si DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque bilang Special Envoy of the President to the APEC Economic Leaders Week na gaganapin sa bansang Peru. Samantala, bumagal sa 5.2% ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikatlong quarter ng taon kumpara sa 6.4% noong ikalawang quarter ng 2024. Batay ito sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Gayunpaman, sinabi ni PSA Undersecretary at National Statistician Claire Dennis Mapa na pasok pa rin ito sa kanilang target kaya nananatiling matatag pa rin anya ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa PSA, ang service sector at industry sector ang may pinakamalaking ambag sa paglago ng ekonomiya. Partikular anya rito ang wholesale at retail trade, repair of motor vehicles at motorcycles, gayon din ang financial at insurance activities. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Joint military exercises ng Pilipinas at Amerika umarangkada na. At sinabing handa raw depensahan ng AFP ang mga isla ng Pilipinas. At yung ni-raid na Mother of all Scam Hub sa Maynila,
Talamak sa lab scam at cryptocurrency scams. At sabi ng tatlong POGO workers, meron ng mga naging biktima sa Europa ang nagpakamatay matapos masimot ang kanilang pera dahil dito sa mga scam na ito. Operasyon naman ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Aba, good news sa mga Caviteño, aarangkada na ngayong buwan. At 5 bagong istasyon ng LRT1 bubuksan. At antabayan po ang latest sa Kamara de Representantes. Mainit po ang hearing ngayon, ha? Matindi ang hearing ngayon ng Quadcom Committee dyan sa Kamara de Representantes sa issue pa rin ng extrajudicial killings. Standby manang Milky Rigonan. Oras Mr. Cesar Lee, Ninong Cesar Lee at Ninong Michael Guy. Oras ganap ng RH Break Time. alas 4:26. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Ninang Teya. Ang lalim ng hugot nun, Lakay. 48 days! Pasko na, Lakay! Wow, bilis ng panahon. RH Break Time. Hatawin natin ang mga reports. Si standby Raymond at pa si standby Milky. Alamin natin ang report muna mula sa Palasyo ng Malacanang. Ang Pangulong Bongbong Marcos, nag-thank you. Nagpapasalamat sa tulong ng bansang Singapore sa panahon ng kalamidad sa Pilipinas. Wala bang tulong from China? Lagi lang naman daw sila nandyan, Lakay. Ganun ba? Just call my name. Ayan, will be there sa West Philippine Sea. Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, nagkausap ngayong araw sa telepono sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Sa kanilang pag-uusap, nagpasalamat ang Pangulo sa agarang tulong na ipinaabot ng Singapore sa Pilipinas matapos manalasa ang bagyong Christine. Gaya ng Malaysia, Brunei at Indonesia, nagpadala rin ang Singapore ng kanilang aircraft na ginamit sa pag-transport ng relief items mula sa Office of the Civil Defense at Department of Social Welfare and Development. Napag-usapan rin ng dalawang leader na panatilihin ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore mula sa humanitarian aid hanggang sa pagharap sa mga hamon na dulot ng climate change alinsunod sa framework ng ASEAN cooperation. Umaasa ang Pangulo sa mas malalim pang ugnayan at pagtutulungan ng dalawang bansa. Matatandaang noong June 2023, lumagda ang Pilipinas at Singapore sa Memorandum of Understanding sa Humanitarian Assistance and Disaster Relief. Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, pagtugon sa problema ng SUV na may plakang 7 sa EDSA Busway, dapat nang ipaubaya sa LTO ayon yan kay Senator Win Gatchalian. RH28 Raymond Dadpaas, i-detalye mo. Bakit nga ba siya nakonekta doon, Lakay? Napipigo na si Senator Win. Kasi sa company nila na nakarehistro yung SUV, kaya. yung Cadillac. Sino nagde-drive? Driver. Daw? Sino sakay? Sino sakay? Ewan. Sige nga, RH28 Raymond Dadpaas. Bakit? Mr. Mayor Todo Iwas si Senator Sherwin Gatchalian sa pagkakadawit ng kanilang pamilya sa kontrobersyal na SUV na may plakang numero 7 na pumasok sa EDSA Busway. Tumanggi itong kumpirmahin na sa kanilang pamilyang Orient Pacific Corporation kung saan nakarehistro ang Cadillac Escalade na hinarang ng mga tauhan ng DOTR. Nakiusap si Gatchalian na ipaubaya na lamang sa Land Transportation Office ang usapin dahil nagpalabas na ng pahayag ang opisyal ng korporasyon at pinagmulta na din ng LTO ang driver nito.
Batay sa record ng Securities and Exchange Commission, kabilang sa mga opisyal ng Orient Pacific Corporation, ang kanyang ama na si William Gatchalian at kapatid na si Kenneth Gatchalian. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Nakita ko na yung representative ng company may statement na, tapos nakita ko rin na nagbayad na ng fine. So, iwan na lang natin sa LTO kung ano yung kanilang desisyon at ano yung kanilang gagawin. Pero is it sa kapatid niyo po ba yun? Or sa... Ni Senador Joel Villanueva, ang LTO na gampanan ang kanilang trabaho at gawin ang nararapat sa nasabing usapin. Inamin nito na may gamit siyang plakang numero 7, ngunit hindi umano nito pinagagamit sa kahit kaninong membro ng kanilang pamilya. Ito si Raymond Dantas, Mayor. Kala ko sabi ni Senator Win, sandali, tatanong ko sa tatay ko. Sino ba kasi yung sakay daw? May CCTV? Hindi ba, merong video naman kitang-kita naman yung mga nakakakilala kung sino yun Sino lang kilala nila yun na Miss Thea. Kung sino yung nasa likod, nagbaba ng salamin. Nagbaba ng salamin. Yung nagbaba ng salamin, yun ang nag-dirty finger, di ba? Hindi malinaw, Mayor, doon sa video. Diba? Pero pagkakabanggit ng dalawang taga-DOTR na ng harang, may nag-dirty finger daw sa kanila habang umaatras yung Cadillac. Cadillac doon sa busway hanggang sa umabot doon sa opening at doon siya lumabas papunta na ng EDSA. Bakit naman nagde-dirty finger pa? Oo nga, ayan. Kasi hinarang Ingihina Okay. So, wala naman urinal dyan sa EDSA busway, di ba? Sa Jijingal sa EDSA Shangri-La Hotel. Mag-U-turn? Doon yata ang punta Doon ba nagpunta yung SUV? Sa Soler North, Mayor. Soler North. Ganun ba? So, na-monitor. So, na-backtrack from EDSA Guadalupe, tumuloy sa Soler EDSA Quezon City. Galing ng Mayor, galing ng airport. Kararating lang, galing na rin sa Japan. Wow. Dumiretso sumakay ng Escalade, dumaan sa Skyway, bumaba sa EDSA, bumasok na sa busway hanggang papunta daw ng Soler North doon sa Quezon City. Parang may kaluwagan naman yung kalsada, Lakay. Bakit nag-busway pa? Parang hindi naman ganun ka-heavy. Mamadali siguro. Ayan. So doon sa airport pa lang, kitang-kita na kung sino yung sumakay. May record sila ngayon. Sino yung sumakay. Talaga. Sino? Oo nga, sino? May record naman pala. Walang gustong magpangalan, Mayor. Okay. Ayan. Ayon sa iyong bubwit, Lakay, sino ang sumakay? Ayon sa ating bubwit, itanong na lang natin sa LTO. Maraming salamat, Raymond. Wala bang kumusta ang hearing dyan? Dyan sa Kongreso, mainit ang hearing, Budget deliberation ngayon, Mayor. Ang mga nakasalang ay Department of Finance, Department of National Economic and Development Authority, mamaya-maya yung Department of Education. Kaya't kanina pumasok ako sa plenary, akala ko may nag-suspend dahil ang daming tanong nila Senador Coco at Senator Bato tungkol sa pondo, biglang nag-suspend si Senate President Escudero. Nang pumasok ako sa plenary, akala ko nandun nag-uusap na wala sila, nasa lounge pala. Siguro mukhang doon na mag-uusap itong mga senador at yung mga dating opisyal o yung mga opisyal ng DOF, lalo na at mismong si dating Senator Ralph Recto naman kasi ang secretary ng DOF. Ayun. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH28, Raymond Dantas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dantas. Kung mainit ang plakang numero 7 sa Senado, abay mainit naman ang hearing tungkol sa EJK, extrajudicial killing sa Kamara de Representantes. Alamin natin, Miss Thea, ang report ni Manang Milky. The order is dead or alive. Sandali lamang dong, ba't di ka sumipot? Ayan. Basa.
Miss Thea. Ito na nga't alegasyon ni Grijaldo na pinilit siyang tumestigo sa issue ng reward system sa Duterte War on Drugs pinabulaan sa Quad Committee hearing. Idetalye mo nga yan, RH12. Milky Rigonan, Manang Milky. Kaya at lakay hindi pinilit si dating Mandaluyong City Police Chief, Police Colonel Hector Grijaldo na i-corroborate o patotohanan ang testimonya ni dating PCSO General Manager Lolina Garma sa issue ng reward system ng Duterte Drug War. Ito ipinarating sa hearing ng Quad Committee na mga abogado ni Garma na sina Atty. Emerito Kilang at Rod Steve Kumigod, ang legal counsel si Garma. Sa testimonya ng dalawang abogado na binasa ni Batangas Representative Jervil Luisco, sabi naman ito ng punan ng testimonya si Garma. Hindi siya pinilit ang maging si Grijaldo nang ipinatawag ito ni Laguna Representative Dan Fernandez, isa sa 4 na chairman ng Quad Committee. Narito ang manifestation ni Batangas Representative Jervil Luisco. At no point did any of the congressmen attempt to pressure Mr. Grijaldo into confirming to a predetermined narrative. Mr. Chair, I wish to manifest that this letter clearly our Chairman Abante and Chairman Fernandez from the allegations of grave coercion and harassment about that incident which allegedly transpired during the hearing where Colonel Grijaldo attended as testified to during the Senate investigation. Samantala, unfair ang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na gag show o katatawanan lamang daw ang hearing ng Quad Committee at sa umano ang ginagawang punchline. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, ang chairman ng komite, mayabang si de la Rosa at kung ito anya ay gag show, sa Senator Bato lang ang natatawa. Inulit ni Barbers, layunin ng investigasyon ng Quadcom na lumabas ang katotohanan at hindi para magbigay ng entertainment. Sagot ito ni Barber sa naging testimony rin ni Police Colonel Hector Grijaldo na na-pressure lamang umana siya na magsalita sa hearing tungkol sa reward system ng Duterte administration. Ang forced admission sa ayon pa kay Barber ay hindi bahagi ng pinatutupad ng Quadcom. Ako si Milky Rigonan para sa DZRH. Milky, bakit nasa hearing din si dating Customs Commissioner Faeldon, sina Benny Antiporda at Raymond Burgos, yung mga dating reporter? Nagkaroon kasi lakay ng pagbabalik doon sa testimonya rin na itinatawag itong isa sa mga testigo na inaakusahan sa war on drugs at sa daw yung itong isa sa mga tatlo na inaakusahan bukod sa kasama ni Benny Antiporda ay itong si nakalimutan yung pangalan niya pero ang sabi siya daw ay pumasok sa kwarto habang siya ay naroroon para sabihin na huwag magbigay ng anumang testimonya at huwag idadawit ang sinuman kina Man Scarpio, Congressman Paulo Duterte at ilan pa daw na malalapit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, okay. So, but parang mainit pa rin dyan, maingay sa background. Sino ba ang ginigisa ngayon? Nakay. Dito sa dahil sa kanina ito na Robert E. Barbers ay umpisa lamang sa Randag ang Naku, pumangit na ang signal. Oo, nahirapan na lakay. Okay, maraming salamat Manang Milky mula sa kamera. So hanggang ano oras yan? Hanggang madaling araw ba ang hearing ng Quadcom? Baka naman sana aga. Parang nag-overheat na yung linya ni Manang Milky. Okay. Ni, awanin. Maraming salamat Manang Milky. Samantala, PNP bumuo na ng komite para imbestigahan ang pagsalakay sa Century Peak Tower. Idetalye mo ang balitang yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel.
Lakay at Mistea, bumuo na ng Komite ang Pambansang Pulisya para silipin ang posibleng irregularidad sa nangyaring raid sa scam hub umanong Vertex Technology sa loob ng Century Peak Tower sa Maynila. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jen Fajardo, pangungunahan ng investigasyon ng officer in charge ng Office of the Chief PNP na si Police Lieutenant General Michael Dubia. Ginawa ni Fajardo ang payag matapos kumpirmahin sinuspim din ng 10 araw ang mga hepe ng Anti-Cybercrime Group at NCRPO dahil sa kaugnay ng naturang pagsisilbi ng cyber warrant. Pero sa pulong balitan sa Camp Crame, pinindigan si Fajardo na lehitimong operasyon ng PNP sa gusaling nagkakaroon umano ng cryptocurrency scam activities. Pakinggan natin si General Fajardo. Nag-reiterate daw na ito pong administrative relief ng 2 senior officer, it's not a form of punishment. At malinaw po yan sa mga existing policy po ng PNP. Ginagawa lang po natin itong administrative relief to give way doon po sa investigation para bigyang linaw itong mga issues that crop up during the police operation. Pinaninindigan po ng PNP na wala pong mali doon sa naging police operation. Una nang inireklamo ng management ng Century Peak ang Cybercops sa umano'y tampering ng CCTV habang extortion naman ang akusasyon sa Metro Cops. Ang tanongin naman si Fajardo kung may pressure bang PNP mula sa ma-influensyang tao sa likod ng naturang lugar. Pero ginit ng general na hindi nagpapatinag ang pulisya. Pakinggan natin si General Fajardo. For the record, the PNP will not succumb to any pressure po. Ang PNP leadership po decided to relieve administratively the 2 senior officers, particularly RD and CRPO, and Director ACG, again, to give way to an impartial investigation. Ang tinig ng tagapagsalita ng PNP. Ito si Edniel Paul. Edniel, nag-uulat. Lakay. Mukhang nadadivert ang focus sa investigasyon na anong gagawin doon sa may-ari. Sino ba may-ari? Willie Keng nga ba ang may-ari niyan? Lakay yung lumalabas doon sa, actually madali lang naman Lakay pag ginugel mo yung Century Peak at yung kumakaugnay na negosyo, lumalabas Lakay yung pangalan nung Wilfredo Keng na konektado di umano sa nagdaang administrasyon Lakay sa former President Rodrigo Duterte. Pero kapag tinatanong yan dito, tama ka Lakay, medyo nalilihis na nga. Nadadivert ang atensyon. Oo, dahil ang issue lang naman dito, nag-serve ng cyber warrant dahil sa cryptocurrency scam. Ang update Lakay doon sa mismong kaso per se ay kagabi, nag-pull out na yung PNP doon sa area ng Century Peak dahil natapos na yung kanilang mission na mag-serve ng warrant at ongoing ngayon Lakay yung digital forensic examination para doon sa daan-daan computers, laptops at gadgets na nakumpiska dyan. Once na may makuha dyan, may matikita tayo itong PNP natin, ay saka silang magpa-file ng iba pang kaso laban dito sa mga sangkot sa nasabing operasyon. Ba't di hinabol yung may-ari? Anyari? Ang subject Lakay ng cyber warrant ay natumbok naman Lakay ng CIDG ng ACG rather. Pero hindi kasama doon Lakay sa subject nung naunang warrant na hawak ng PNP. Yung pinangangalanan nga natin ngayon na may-ari ng Century Peak. Again, yung Willie King. Willie King. Yung King Lakay. Again, yung Century Peak Tower, yan yung iniugnay doon kay Willie King, habang yung subject naman Lakay ng warrant kasi ay Vertex Technology, yung kumpanya na nasa loob ng 23rd floor ng nabanggit na Century Peak Tower. Di ba yun din na may-ari? Di ba magka-sister company yung dalawang yan? Kailangan lang Lakay ng kailangan lang siguro Lakay na lumitaw doon sa ongoing ngayon sa forensic examinations kung ano yung ugnayan nitong mga impormasyon na makuha doon sa gadget. Pero kagaya nga nung lumalabas kanina sa exclusive nating interview na inere kanina sa Dos Portos, may mga biktima talaga ng love scam at iba pang scam dyan sa nabanggit na gusali. Ayan, at may nagpapakamatay na pala dahil nasimot na yung kanilang pera sa Europa. Saka Lakay, Miss Thea, maalala ko lang, kaya pala siya tinawag na mother of all scam hubs. Kasi previously, yung mga na-aresto, for example, sa Bamban Pogo, at iba pang mga pogo o illegal scam hub. Sa Porac. Kapag na-aresto sila Lakay at hindi napapailan ng kaso, pupunta pala dyan Lakay sa Century Peak.
Yan ang binabanggit lakay ng PNP. Pero still, syempre, yung informasyon na yan, pagkamat na-ere sa isang public briefing o press briefing, ay yan ngayon yung dapat mabigyan ng ebidensya. Ayun. Talagang malaki yan itong binabanggit natin na operasyon dyan. Kaya pala tinawag na mother of all scam. Oo, parang sa bahay, bumabalik sa tahanan. Yung mga sangkot, yan ang binabanggit lakay. Allegations, at least sa bahagi ng Philippine National Police. Ba't sino ba itong si Willie Keng? Ba't balita ay alam na alam sa Maynila yan, lalo sa Chinese community. Pero bakit parang untouchable, Edniel? Lakay, yan mismo yung term na ginamit ni General Cariaga bago siya masibang base. Untouchable, sabi niya gano'n. Talagang mayroong untouchable Chinese personality dito sa nasabing operasyon. Pero kagaya nga nung ang alam lang natin lakay dyan talaga, actually nga, binanggit ko, madali namang i-google, pero ang alam lang natin ay konektado daw doon sa nagdaang administrasyon. At malaman natin kung ano yung mga ala na pala sa administrasyon pwede na. At kung nasa administrasyon, definitely hindi naman papanigan niya ang kakampihan ng presidente yan ng Malacanang kung ganitong kalokohan ang ginagawa. Kaya lang lakay, kahit pagbago ang puno, kung ang mga nakatanim sa mga ahensya ng gobyerno, sila pa rin, mahirap na naman ma-offer talaga ng gusto. Kabilang dyan lakay, kabagit natin yung Bureau of Immigration, iba pang mga agencies ng gobyerno, ay kung matatandaan mo, hindi nila tinanggap yung 69 na dayuhan kakulangan umano ng dokumento at yan ay mga halimbawa, sabi ni General Cariaga noon, ng influensya itong Chinese personality na binabanggit lang. Pero mukhang astig ang PNP hindi nagpapatinag si Maybol si General Fajardo at siyempre ang PNP Chief Marbil. Hindi nagpapasindak. Oo, laki na. Biro pa nga pabalik doon sa tanong Sabi niya kanina meron bang pressure? Sabi niya gano'n. Hindi niya lang naisama. Hindi lang naisama sa soundbite. Ganun ba? Hindi daw sila papatinag basically doon sa pressure. Abay, Malacanang, Mr. President. Sino ba itong Willie Keng? Bakit untouchable? Ayan. Touching the untouchable. Parang pelikula lang yan, The Untouchables. Pero kung ganitong kalala, Edniel, abay, hindi dapat magbulag-bulagan ng PNP rito, NBI, PAOK, Immigration, at siyempre, lalo na ang Malacanang, lalo may direktiba na ang Pangulong Marcos kamakailan na dapat ipatigin na lahat ang mga pogo. At tikas naman itong si Willie Keng. Tama, lakay, 2 months na lang. Less than 2 months na lang. Ipalugit ng Presidente Bongbong Marcos. At speaking of, giniit ni General Marbil lakay ng PNP, ang kanilang partner dito sa operasyon ay National Bureau of Investigation, NBI, hanggang sa matapos itong deadline ng Presidente Marcos. Ito bang si Willie Keng, ano background nito, Edniel? Siya ba ay Chinese national o Filipino citizen na ito? Hindi ko lang alam lakay exactly, pero batay nga doon sa report sa Chinese nga lakay ang itong ano. Kung full Chinese pala, ba't di pa hulihin yan? Anong meron dyan? Ba't di pa isyuhan ng warrant of arrest? Siguro yan ang hamon natin sa PNP. Ayan, at least naninindigan ang Philippine National Police. Correct lakay. At again, sa mga tagapakinig, yung mga binabanggit na pangalan at institusyon, ayan ay ongoing pa. Yung mga paghalukay ng mga ebidensya at syempre sa bahagi ng PNP yung digital forensic examination kung tawagin sa bahagi ng PNP Anti-Cybercrime Group. Mayroong mga confiscated na gadget, hundreds of it ay nasa custody ngayon ng PNP. Ayan, ang NBI di ba nakialam dyan sa investigasyon? Parang doon sa mismong office kasi ang kasama ng PNP ay SEC at PAGCOR. Commission at PAGCOR kasi ang tinutumbok mukhang may paglabag sa securities code itong nasabing lugar. Yun yung dahilan kung bakit mayroong cyber warrant in the first place. Pero yung dahilan siguro kung mayroon man silang kamay rito, siguro background lakay. At katuwang naman ang PNP at NBI dito sa nasabing operasyon hanggang matapos ang taon. Ayan, huwag i-divert ang issue. Ayan, habulin yung may-ari, nag-ooperate. Huwag yung issue ng awin ng PAOK tsaka PNP, NCRPO. na biktima tuloy itong si General Hernia. Kawawa din naman. Ayan, kaupo lang. Hindi pa nag-init ang puwet. Kung natatandaan mo lakay, si General Hernia ay dati ring nasa Anti-Cybercrime Group.
Kaya tapos siya malagay sa ibang posisyon sa Krami at ngayon NCRPO. Kaya alam na alam talaga ng general na itong pasikot-sikot sa scam hub activities lang. Astig naman tong si Willie Keng na ito. Sino ba siya? Okay. Makikilala rin lakay. Ayan. Dapat habulin yung puno, hindi yung kung sino-sino lang. Mga nalalaglag na bunga. Maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, lakay at Pistea. Willie Keng is the name. Samantala, dagdag na production hub ng family food pack sa plano itayo ng DSWD sa Bicol Region. Val Gonzales, please come in. Val. Mayor, pinaplansya na ngayon ng Department of Social Welfare and Development of DSWD ang planong pagtatayo ng karagdagang production hub sa Region 5. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Doblao, ito'y dahil isang Bicol Region sa madalas na daanan ng bagyo. Bahagi ani ito ng direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para mapataas ang supply chain sa Bicol lalo na tuwing panahon ng kalamidad gaya ng bagyo. Sa ngayon ay mayroon lamang 2 malalaking production hub ng food and non-food items ang DSWD. Ito ay ang National Resource Operations Center o NROC sa Pasay City at ang Visayas Disaster Resource Center o BDRC sa Mandawi City sa Cebu. Paglilinaw ni Asset Domlao, bagamat bago pa tumamang isang bagyo ay nakakapag-preposition na ng mga family food packs, pero kapag matindi ang pinsala at basira ang mga daan, ay hindi niya maiwasan ang pagka-delay sa paghahatid ng dagdag na stocks. Ito aniyang naging sitwasyon sa pagtama ng hagupit ng bagyong si Irene. Pero paliwanag ng opisyal, madali ring nakapag-transport ng dagdag na relief goods sa mga calamity areas dahil sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang lahat ng assets ng gobyerno, mapahimpapawid, karagatan at maging sa kalupaan para sa mas mabilis na tulong sa mga biktima ng bagyong si Irene. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Babalikan po natin ang... tapusin na natin. Sandali lamang bago maubos yung oras natin, Miss Thea, ha? Ninang, pati mo natin itong mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday! Oo, magpapanood sila ng Vitamin E mamaya, Emperador Double Light. Of course, mga kuyang, si very worshipful Yusek, Dr. Glenn Matthew Bagao ng Department of Health. Birthday niya pala ngayon. Abay, naragsak ang panagkasangay apo Dr. Glenn Matthew Bagao Yusek. Abay, binabati ka ni Kuyang Tony Lara at mga brethren sa Mabini Lodge number 39, DJ Apari, Cagayan. At siyempre mula dun sa Cagayan Valley Medical Center. Ana Mejia Gatchalian, happy birthday. Aba, ano ito ni Senator William Gatchalian? Tina Nolasco at kay mga mista, ha? Baka nakakalimutan nyo, baka di nyo pa nababate. Birthday ni Mista Bobby Yap ng PMA Sandigan 82. Ating Rina Japana, binabati ni Kuyang Odi Japana. Kuyang Lieutenant Colonel Boots Guevara at Kuyang Sandro Fernando at Miss Renz Aldeguer. Samantala sa kauna-unang pagkakataon na sagawan ng Armed Forces of the Philippines ang joint exercise nito sa Kalayaan Group. Bagay ito na ikawalong exercise Dagat, Langit, Lupa. Wow. Dagat, Langit, Lupa. Ayan. O Dagit Patampok ang interoperability ng Philippine Navy, Air Force at Army. Wala nang kano dito, Edniel. Ayon sa bagong promote na si Brigadier General Michael Lohico, Executive Agent ng AJEX o AJEX sa Dagit pa. Kasama rin sa drill si AFP Chief General si General Omet Browner da Jr. AFP Chief. Pero maliban sa pauna ni General Browner, present din umano ang People's Liberation Army, Navy, na nagmamatsyag sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y mas tapos Sinado o minanmanan ulit ng China ang isinasagawang pagsasana ng mga sundalong Pilipino. Una nang inasahan ng AFP ang tinatawag nitong front seat na posisyon ng China sa AJEX Dagit pa. Pero hindi ganitong walang pinatutungwalang bansa ang training ng mga Pinoy. Ito'y bahagi lamang ng training practice sa pagtatanggol sa ating teritoryo.
Magandang balita naman, Lakay, sa ating mga mananakay dahil aarangkada na ang operasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 ngayong buwan. Sa anunsyo ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa press briefing sa Malacanang, magbubukas na sa susunod na 2 linggo ang 5 bagong istasyon ng LRT-1. Kinabibilangan ito ng Redemptorist Asiana Station, Mia Road Station, PITX Station, Ninoy Aquino Avenue Station at Dr. Santos Station na dating sukat. Ayon kay Bautista, inaasahang makatutulong ang pagsisimula ng operasyon ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 para maiwasan ang traffic at maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Sa pagtaya ni Bautista, mababawasan ng kalahating oras ang biyahe mula Baclaran hanggang Sukat. Narito si Bautista. We will open this line within the next maybe 2 to 3 weeks. Now, this is within November. No? This will be the first railway project to be completed within the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. Kamag-anak ba ni Kuya Cesar si Secretary Jimmy Bautista? Malumanay magsalita, Lakay. Napaka-malumanay naman niya, Secretary. Ayan. Kaya binabati ko na ng belated happy birthday si Kristan Karang. Dahil magpapakain yata ngayon. Ayan. At binabati ko rin si Kuyang Eric Dokulan. At ang mga brethren, mga nobilities na kasama ngayon sa 77th Mabuhay Shriner Ceremonial dyan sa may Subic, Olongapo. Ayan. Good luck sa ating mga nobilities, Noble Orlin Grospe. At siyempre ikaw, Kuyang Butsa Quejada, di ka ba kasama dyan? Ha? Sa Hot Suns dyan sa Subic. Good luck sa ating mga novices. Good luck sa ating mga novices sa Katimugan na Shrine Club. President Mike Ordonio. At siyempre ang ating illustrious potentate, most worshipful June Espino at most worshipful Rolen Paulino at lahat ng mga brethren nobilities na Shriners. At sa balitang sports, Justin Brownlee, Barangay Ginebra inaasang babawi sa Game 6 ng 2024 PBA Governors Cup. Sino bang malakas na team ngayon dyan, ha? Lumalakas na ba ang Ginebra, ha? Tristan, birthday boy, Karag, please come in. Inaasahan ni TNT Tropang Giga head coach Jot Reyes na babawi ang Barangay Ginebra sa Game 6 ng 2024 PBA Governors Cup Finals. Partikular na si Ginebra resident import Justin Brownlee na nagpasok lang ng 8 points sa Game 5 kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Naniniwala si Reyes na meron lang off night si Brownlee nitong Game 5 at inaasahan niyang hindi ito magpapatuloy sa susunod na laro. Pinunto pa ni Reyes na maagang pinagpahingaan ni Ginebra coach Tim Cohn si Brownlee para handa ang 3-time best import of the conference sa susunod na laro. Sa Game 5 kagabi, tinalo ng TNT ang Barangay Ginebra sa score ng 99-72. Umawit pa sa 36 points ang lamang ng Tropang Giga sa naganap na laro. Doon ito may tsansa ang Tropang Giga na tapusin ang best of 7 series at may uwi ang kampyonato sa Game 6 bukas ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Ito si RH53 Kristan. Yes, kasamang... Maraming salamat sa merienda, ha? Ayan, mukhang galing pa kay President-elect Donald Trump yung pakain mo ngayon, ha? McDo. Ayan. Maraming salamat, Kristan, and happy birthday. Salamat rin, Lakay Deo. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan, at good luck sa ating mga novices sa Mabuhay Shriners. 134 novices. Wow! At andun pala si most worshipful Ariel Kayanan. Mukhang siya ang medala ng potentate. At sa ating mga brethren mula sa abroad, Amerika, na sumama dito, welcome mga brethren nobilities. At i-congratulate ko lang Miss Thea, ha, si Ninong Manibi Pangilinan. Dahil nabigyan na ulit ng franchise ang Meralco. Ayan. Wow. Pwede silang mag-increase ulit. Ay, wag naman, Lakay. Wow, 25 years from 2028 hanggang 2053 ang prangkisa na ibinigay ng Kongreso. At congratulations sa bossing MVP, ha?
At congratulations din sa members ng franchise committee. Nax. Si Ninong Joe Lakay. Kamusta hindi natin? Ayan, yung munang yung members muna ng franchise committee. Sino yan Lakay? Siyempre, ang chairman dyan, ang astig na kongresista ng Parañaque. Chairman Gas Tambunting Yamsuan. Ayan. At siyempre, member din pala si Congressman Joey Salceda, Congressman Rufus Rodriguez at dating House Speaker Congressman Alan Velasco. Sila Ninong pala yan. Oo, mga Ninong. Astig ang mga to. Libre ang mga to sa kuryente ngayon. Ay, sana all. At bago natin makalimutan, para po sa alam nyo, pagka ganitong papalipit ang Pasko, maraming nag-fundraising para sa kanilang Christmas party. Ang sa mga mahilig po ng bingo at yung gustong magkaroon ng fundraising activities, abay most merciful Roland na dapat pala dyan sa, pwede ba tayo magpabingo? Dyan sa Hot Sands, Ang PAGCOR ay may programang Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo. Maging ang mga LGUs. Mayor Noble Lenjay Paulino, nabalak magsagawa ng fundraising activities. Ang kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inapruba na ng PAGCOR ang mga pakete ng nasabing bingo program. Under B. Sa ilalim ng Under B at Under I ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo events na may pahintulot ang PAGCOR. Sinabi pa ni Aling Maria Teresa Ocampo ng PAGCOR na ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa community at mga samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag ng mga makabuluhang gawain. Sa karagdagang detalye tungkol sa bingo program, tumawag lamang kay Josie Donna 0917-843-0970 o kay Louie Cabanyero 0927-320-6211. Ikaw, Ninang, wala ka bang babatiin na bago tayo magpaalam? Wala na, Lakay. Wala na? Di paalam na tayo. Babay na. At yan ang mga ninong mga ninang ay Ninang Rosie Sarangaya, Ninang Dr. Isa Suntay. Magkano Lakay pala? Ang alin? Palitan. Nga pala abay, sabi ni sabi ni Ninong Kiko Cruz kay Ninong Bishop Ephraim Futagana at Mr. Michael Ismaygay. Abay, lumalakas pa rin ang dollar, Nanalo lang si Donald Trump, powerful na naman. Oo, malakas na ang dollar ulit. Ang palitan ng dollar ngayon ay 58 pesos and 73 centavos. Malaki yung Lakay, hinakbang kahapon 58.66. Kita mo, mga negosyante sa Amerika malaki ang bilib kay Mang Donald. Ayan, the felon. The convict. Ayan. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Mga balansadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye. All the trees are surrounded with presents.